Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about to sa movie. Mag-movie review tayo. Itong palabas na to is, ang title nito is Habok. Ang actor dito is si Anne Hathaway nung bata pa siya. Teenager pa lang siya dito. Itong palabas na to is about sa mga teenagers na mga babae at lalaki. Pero usually talaga sa babaeng side talaga. Na yung mga babae talaga is gusto ng excitement lalo na pag bata sila dahil bored sila, mabilis sila ma-bored. Lagi nilang gusto ng excitement. Tungkol to sa about sa gangsta life. Tapos yung mga excitement na usual na ginagawa ng mga teenagers, mga fraternity, gang, hip-hop music, hook up, tapos yung mga, yan nga, sali sa mga fraternity. Ito si Anne Hathaway, meron siyang fraternity. Yung fraternity niya is combination, lalaki at babae. Tapos, dun sa fraternity na yun, kasama niya yung boyfriend niya. Yan yung mga ginagawa nila ng pa-party, tapos nag-SEX. Tapos, ayun nga, bibili sila ng mga dope. Tapos, one time, itong grupo nila Anne Hathaway tsaka ng boyfriend niya is bibili sila ng marijuana ba yun? O marijuana. Tapos, yung pumunta sila sa kabilang street, 16th Street. Yun yung gang na kabilang grupo. Doon sila bumili ng jutes or marijuana. Tapos, parang yung boyfriend niya nakulangan ng sa timbang. Nagreklamo. Ang ginawa nung 16th Street, kasi hanes yung grupo na yun para talagang kasi gusto ng boyfriend ni Anne Hathaway makagulang. Pero yun nga, hanes yung grupo na yun. Ang nangyari is, gusto ibalik yung pera. Ginawa, binugbog yung, hindi naman gano'ng binugbog, parang saktong bugbog lang yung boyfriend. Napahiya yung boyfriend niya kasi nga, may mga dalang baril din naman yung 16th Street. Walang magagawa yung boyfriend niya kundi lumuhod na lang tapos pinagsasampal-sampal na lang habang nakaluhod. Yun nga, dahil nga ganun yung ginawa sa boyfriend niya. Yung boyfriend naman niya is ni Anne Hathaway is parang bumaba yung reputasyon kasi nga na-disrespect siya ng ibang lalaki. Ganun kasi yung value ng lalaki na bumababa talaga pag ni-disrespect ka ng kapwa mo lalaki. Parang nag-lose ng interest si Anne Hathaway dun. Dahil nga teenager pa sila, 'di ba? Yung utak ng mga teenager hindi pa serious yan sa buhay. Tsaka gusto lang puro laro-laro. Ito sila Anne Hathaway na curious dun sa gang na yon at sumali. Gusto nila sumali, may experience. Open naman din yung yung kampo nung kalaban ng kabilang gang, yung 16th Street nga. Pinasali sila. Tapos pina-experience nila yung side na yon, yung kagaya ng pagpa-party, tapos sabay yung mga ginagawa nila na mga illegal na gawain. Dahil nga gusto ng excitement, 'di ba? Kasi nga mga teenager pa. So, tapos patikim lang 'yun na ayaw talaga sila pasalihin. Pero tong grupo nga nila Anne Hathaway, tatlong babae to niyaya ni Anne Hathaway yung isa niyang kaibigan na babae na sumali nga. Tapos nakapag-decide na sila na gusto talaga nila sumali na dun sa gang ng kabilang grupo. Para nga ma-experience yung lifestyle noon. Kung paano yung pimp life ba yun? Pimp life yung ganun. Ma-experience nila yung pimp life. Kaso, bago makasali itong mga babae, may initiation. Yung initiation is yung dice game. Pagka plinip yung dice, kung ano yung lalabas doon, yun yung titira. Kaya Anne Hathaway,
one dot lang yung lumabas. So, isang lalaki lang yung titira at siya yung mamimili. Si Anne Hathaway mismo yung mamimili kung sino yung gagalaw sa kanya. Yung isang babae, nakuha niya dun sa dice, rolling dice is tatlo. So, tatlo yung gagangbang sa kanya. So, doon sa kaibigan niya, game na game pa yung kaibigan niya. Okay lang naman kasi SEX lang naman daw yun. So, mag-enjoy. Yan yung sinasabi nyo na ang SEX is binibigay ng babae yan ng mabilis pagka gusto nila yung lalaki. So, dahil nga sila mamimili, so, siya yung mamimili sa mga lalaki na titira sa kanya. So, si Anne Hathaway din, ganun din, may karapatan din mamili ng lalaki na titira sa kanya. Parang, yan yung typical na smash and pass, di ba? Parang ganyan nga. So, yan nga yun. Namili yung kaibigan niya ng tatlong lalaki. Si Anne Hathaway naman, pinili yung parang leader ng grupo. Tapos, may consent yun eh. Kasi nga, sila naman sasali, di ba? So, yung in-act na yun, nagagawin na yung, na gangbang, tsaka intercourse, is, si Anne Hathaway, nakita niya yung kaibigan niya na, yun nga, sa akto. So, parang nagdalawang isip siya. Hindi siya seryoso. Ibig sabihin, wala siyang isang salita. Yun lang yung moral lesson nun eh. Kasi, mostly kasi ng babae, walang isang salita. Minsan. Tsaka, minsan magbabago sila ng isip. Sabi nung kabilang kampong grupo na, kala ko ba sasali ka dito tapos sabay biglang magbabago ka ng isip. So, hindi na siya ginalaw kasi nga, pagka ginalaw niya yun, rape na yun. Pero yun nga, pinalayas na lang siya, pinaalis siya dun sa kwarto. Kasi nga, wala nga isang salita, tsaka hindi serious. Tsaka, kinumpronta siya nung lalaki, sinasabi nung lalaki na, lahat lang naman to sa'yo, laro lang eh, hindi ka seryoso eh. Na yan yung sinasabi ko, pagka lalaki ka dapat seryoso ka, may isang salita ka, tsaka hindi ka magmamanipulate or magsisinungaling. Kasi pang bakla yun eh. Actually, yung pagsisinungaling, babaeng traits yan eh. Kaya hindi ako nagsisinungaling kasi babaeng traits yan eh. Yung mga lalaki nag-cheat na nagsisinungaling, na walang girlfriend, walang asawa, female trait yan. Huwag niyong gagawin na magsisinungaling kayo, female trait yan. Ang pagsisinungaling, female trait yan. Dahil yan yung defense mechanism para makasurvive. Lalaki ka, gagamitin mo yung pagsisinungaling pagka nasa bingit ka ng anong tawag dito, ng kamatayan. Kung lalaki ka, kuwari, lalaki sa lalaki, gusto mo yung save yung sarili mo, okay lang na magsinungaling ka. Pero yung sinasabi ko about dito sa mga deal na to, is hindi ka dapat magsisinungaling. So, yun nga yung nangyari. Walang isasalita si Anne Hathaway. So, pinalabas na siya. Tapos, nakita niya rin yung, yung isang babae niyang kaibigan niya. So, para nag-tag team na yung dalawa. So, dalawa na yung edits na pinapasok sa isang butas. Biglang dun na umayaw yung babae. Ayaw na. Tapos, sumisigaw na So, ginawa ng dalawa. Huminto. Sabi, ano ba? Seryoso ba talaga kayo? Bakit parang wala kayong isang salita? Di pinalabas na rin yung babae. Kaso nga lang, itong isang babae na to, nag-false accuse. Ibig sabihin, binaliktad yung storya na na-rape daw sila. Which is hindi naman talaga. Which is sila yung pumunta dun sa kampo ng lalaki para nga sumali sa grupo. Pero rules and regulation ng grupo kung paano sila sasali. Kasi nga sasali sila. So walang disadvantage na nangyari. May consent sila yung pumunta doon. Pero ang mali nga lang noon is wala naman kasi talagang kasulatan. Kaya yan yung mga nasa listahan ng mga movie ni Alan Roger Curry na mas maganda talaga i-record nyo yung salita or may kasulatan. Kasi nga, meron talagang mga tao na flip-flapper. Ibig sabihin yung nagbabago ng desisyon tsaka yung walang isang salita. Na yung iniisip nila sa lahat is laro-laro lang. Parang hindi seryoso, laro-laro lang. Yung mga gang member na doon seryoso talaga sila kasi
hanap buhay nila yan eh, yung paggagang eh. Survival yan. So, dapat talaga maging seryoso ka. Kaya nga nila binibigatan yung initiation eh. Kasi nga, para maging seryoso ka. Na ano, di ba sa ano, pag sumali ka ng frat, which is hindi na uso yan sa Gen Z, di ba? Pero yun nga yun, kasi nga, ang totoong mga fraternity is mga illegal ginagawa niyan dahil para makasurvive talaga. So talagang seryoso talaga sila kasi kailangan nila pumera eh. Kailangan mo talaga pumera para makasurvive. Wala ka namang ibang hanap buhay. Hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-ano. So dun ka umaasa sa hustle na yun. So seryoso talaga yung mga gang member na sinalihan talaga nila. So yun nga. Sabay, yun nga na yun. So in short, moral lesson talaga na itong ano na to. Yung mga teenager talaga na babae is mapupusok talaga yung mga yan. Tsaka hindi seryoso. Tsaka minsan pabago-bago ng isip na ano, mabilis din sila magsawa kasi gusto nila excitement. Parang kayo rin, mga lalaki. Kaso ang ano lang kasi sa lalaki is maraming responsibilidad. Lalo na sa Western culture, pagka 18 ka na, talagang papalayasin ka na ng parents mo. Bahala ka na mag-hustle dyan sa kalye. So, ganun yun. Yun yung mga American culture talaga na once pumatok ka ng 18, papalayasin ka na ng parents mo. Or kung gusto mo magstay, magbabayad ka ng upa. So, dahil doon, nagiging seryoso talaga yung mga tao doon at mabilis mag-matured. Kaya nga, di ba sinasabi nila yung mga westernized country is liberated tsaka serious. Yan din napansin ko dito eh. Napagtrabaho na ako sa Pilipinas, tsaka dito. Kumpara ko talaga dito, mas gusto ko dito yung ano, kasi may isang salita tao dito eh. Pag sinabing ganitong oras, alas 3 ka talaga, eksakto. Tapos ang time limit lang nila 5 to 10 minutes. Pag wala ka, alis na sila. Tapos hindi ka na nila kakausapin uli or hindi na uli sila makikipag-deal sa'yo. Pera na lang talaga kung may mabigat ka na rason bakit ka na late. Or tumawag ka sa kanila at nagrason kung bakit ka malilate. Sa Pilipinas kasi ano eh, yung laging late, 'di ba? Walang isang salita. Tas minsan pa i-string ka. Yung parang ihahang ka, yung para sasabihin na hindi straight to the point. Yun yung pangit sa ano eh, na ano, female trait kasi yung ganyan eh, yung hindi straight to the point eh. Parang ihahang mo yung tao. Kunwari, kailan ba tayo lalabas? Titingnan ko kung kailan ako may oras. Saan mo gusto? Ikaw bahala. Yung mga ganyan. Ganyan sa Pilipinas, di ba? Walang isang desisyon. Hindi marunong, walang isang salita. Tsaka wishy-washy. So, dito, hindi ganyan. Straight to the point yan dito. Sa Western culture, straight to the point. Lalayuan ka na ng tao pagka hindi ka matino kausap. Which is, yung survival mo, magiging, ano, mahirap. So, yan yung moral lesson yan. Ang, ang ano lang talaga dun yung consent. Mas maganda talaga, lalo na sa Western culture, is magpapakonsent ka. Na ano, although dyan sa Pilipinas, wala pa yan. Pero ang dami na rin nagre-reklamo sa Tulfo eh. Tsaka mahirap i-cater dyan dahil sa dami ng tao. Tsaka yung batas sa Pilipinas is masyadong lenient, hindi masyadong strict. Papabukas-bukas. Bibigyan lang talaga nila ng atensyon yung rape na talaga, tapos yung mga napapatay, kidnap, mga ganyan. Pero yung mga mabababang mga reklamo, hindi nila pinagtutuunan ng pansin dyan sa Pilipinas. So yun, siguro yun lang siguro yung movie review ko. Panoorin niyo yun. Tsaka yung pinost ko na list ng mga movies ni Alan Roger Curry. Kasi mga about yun sa relationship dynamics eh. Yung mga parang alpha fox, beta box. Actually, parang alpha fox, beta box nga rin yun eh. Kasi yung alpha fox yung boyfriend side niya. Tapos yung beta box yung kabilang kampo na malaki pumera kasi nga dahil may illegal na gawain. Nagbebenta ng mga illegal na droga, 'di ba? Marijuana, mga ganyan. Yung fraternity nila weak eh. Lifestyle lang talaga. Pa-video-video, ah, gala-gala, inom-inom.
wala namang pera. So, hindi talaga yung original na gangsta. Kaya na-curious yung mga kaibigan ni Anne Hathaway tsaka siya. Kasi yung gangsta life talaga nung kabilang kampo is survival talaga tsaka hanap buhay. So, paano? Ang moral lesson din dito, seryoso. Oh, 'di ba? Dati ko pa shinare sa inyo yan. Maging seryoso, may isang salita. Actually, attractive talaga yan, lalo na pagka lalaki ka. Pag may isang salita ka, attractive yan talaga sa sa opposite gender. Kasi, 'di ba sabi ko nga sa inyo yan, 19 pa lang ako. Is direct na talaga ako dati pa kasi nga natutunan ko na yung lesson ko dun sa first girlfriend ko. So, kada meet ko dati, may 19 ako, may na-meet ako, 24 years old. Ah, unang meet pa lang nakikipag-sex na. Pero hindi ako na-divergenize nun. Kasi nga, mga nakaka-meet ko nun sub 5. Ako mismo ang ayaw mismo. Mapili pa ako dati. Ako mismo yung ayaw ko mismo ipasok yung edits ko sa ano nila, ari nila. Ako mismo talaga yung ayaw. Kung iba lalaki yun, kahit pangit, papatulan talaga. Pero ako ayaw ko talaga dati kasi natatakot pa ako. Dalawa na meet ko nun na matanda pa sa akin. Di ba nga sabi ko nga sa inyo, boy toy nga ako dati kasi nga yung mukha ko inosente. Tsaka mga nakakamit ko dati matatanda. 19 ako, 24. Yung isa, 24 din. Mga ganong age bracket. Tapos yung nag-21 ako, yung naka-divergenize talaga sa akin, 27. So usually matatanda yung mga nakakaano. Actually yung first FWB ko matanda sa akin ng isang taon yun. Parang 23 ako, siya 24. So paano yun lang siguro, peace.